Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo yun. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Nananghali na ba kayo? Kaya pala ganyan ang mukha niyo. So, tayo po ay nagdiriwang ng Santa Misa, the best meal in the whole world, while we partake the body and blood of the Lord. Sama-sama po nating ipagdasal ang lahat ng mga may karamdaman, lahat po ng pinatutungkulan ng ating mga panalangin. At sama-sama rin po nating pagsisihan ng mga nagawa nating kasalanan at sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Tahimik po nating sambitin ang ating mga natatanging kahilingan, kasama po ng kapayapaan ng kaluluwa ni Benjamin Estrellado Rogado at lahat po ng ating mga natatanging intensyon. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías, na anak ni Amos, tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito: Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito: sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan,
lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poon, ating Diyos. Ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroron ako at pagagalingin siya. Sabi ni Jesus, ngunit sumagot sa kanyang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, at siya'y humakayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Year po sa inyong lahat. Parang hindi kayo makapaniwala, para mas maganda itong mic na isa. Happy New Year po sa inyong lahat. Parang sabi ninyo, Father, hindi pa ho nagpapasko, ay bagong taon na. Well, kahapon po dineklara ng simbahan ang kakaiba o sabihin po nating bagong kalendaryo sa simbahan. Tapos na po ang ordinary time at kahapon ay Advent. At ginunita natin ang sabihin natin pagdating ng Panginoon. At pag pinag-usapan natin yung pagdating ng Panginoon, dalawang bagay. Yung una, napakasaya. The first Christmas is being remembered and recalled. Masaya. Mga bata, busog, maraming pera, maraming aginaldo. Tayo naman, tumanggap ng bonus, maraming regalo, masaya.
Pero yung second coming is different. Sabagat yung second coming ay it gives us or it reminds us of the end of the world. Kaya yung pagbasa kahapon, instead na ang tingin natin ay magandang balita, ay parang masamang balita because it talks about the end of the world. Pero meron pong binabanggit pa, the third coming. In between the first coming and the second coming is the coming of the Lord into our lives. In the most ordinary ways, dumarating ang Panginoon sa panahong may problema tayo, sa panahong may karamdaman tayo, sa panahong tayo nalilito, sa panahong tayo ay naliligaw. Kahit sa mga ordinaryong pamamaraan, dumarating ang Panginoon. Kaya naman, sa ating pagbasa ngayon, ay ang tanong natin, sino ba itong darating? Sino ba itong pinaghahandaan natin? At nakita natin ang larawan ng mukha ng darating, si Jesus na manggagamot. Nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Nagbibigay ng pag-asa sa mga nasa kadiliman. Sino ba itong darating? Si Jesus na mahabagin. Jesus is a very compassionate God. Isang Diyos na mahabagin. Isang Diyos na may awa sa ating lahat. Kaya ito pong ating banal na pagbasa ay nakita natin ang mukha ni Jesus. Hindi lang siyang Diyos na nagpapagaling, hindi lang sa Diyos ng may habag, at sabi natin, a compassionate God, pero isang Diyos na may pakailam sa atin. A God who is concerned in all areas of our life, including our sickness, including our problems. At dito po sa ating banal na ebanghelyo, nakita po natin ang dakilang pananampalataya ng isang kapitang Romano. Ito po matutunghayan natin, paano ba tayo gagaling sa ating mga karamdaman. He just showed to us the very effective prayer. Ano ang ginawa ng Romano? First, he presented his problem to the Lord. Sabi niya, Ginoo, ang alipin ko po ay naparalysis at nararatay po siya at lubang nahihirapan. And maybe this is what we need to do. Present, nasan ba ang camera? Present your problems to the Lord. Present all your concerns sa ating Panginoon at siya po ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Pangalawa, ipinakita po ng kapitang Romano ang kanyang kababaan ng loob. Nang kanyang sinabi na hindi na po nyo kailangang puntahan pa ako. Dahil sabi ng Panginoon, sige, pupuntahan natin. Saan bang barangay yan? Saan bang bayan yan? At sabi niya, hindi na po kailangan. Sapagkat sabihin lang po ninyo, ay gagaling na po ang aking utusan. Saan po natin naririnig yan? Hindi po ba sa communion? Lord, I'm not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and I shall be healed. Kaya ito po ay paglalarawan ng kababaan ng loob ng kapitan na senturyon, sabagat ipinakita niya na siya ay handang magpasailalim sa kalooban ni Jesus. At ang pangatlo, nahigit na naantig ang Panginoon ay sa matindi niyang pananampalataya. Alam po ninyo, ang tunay na nagpapagaling ay pananampalataya. In my 30 years in the healing ministry, 30 taon na po ako sa healing ministry, isa lang po ang nakita ko, kaya gumagaling ang tao ay dahilan sa pananampalataya. Pananampalataya hindi po sa akin, kundi pananampalataya po sa Diyos na siya po talaga ang tunay na nagpapagaling. At ang pananampalataya po ng kapitan, I say, this kind of faith is
what we call expectant faith. Sabihin nyo, expectant faith. Yung expectant faith ay yung naniniwala ka that if you have recourse to the Lord, ipagkakaloob sa iyo ang iyong minimithi. Kaya sabi niya, di na po nyo kailangan pumunta pa, sapagkat sabihin lang po nyo, magaling na po ang aking alipin, sapagkat makapangyarihan ang iyong salita. Kaya naman, 3 bagay para tayo gumaling. Number 1, present your sickness, your problems to the Lord. Second, be humble and wait for the time of the Lord. And thirdly, manampalataya. Believe in the power of the Lord. Believe God has a beautiful plan for us. And believe God loves us. At kapag nagawa po natin ito, katulad po ng Romanong senturyon, ay mararanasan din po natin ang kagalingang ating minimithi. Kaya sa araw na ito, ipagdasal po nating lahat na magkameron din tayo ng malalim na pananampalataya na masabi rin natin, Lord, hindi na po nyo kailangang pumunta pa. Hindi na po nyo kinakailangang magpakita pa sa akin, sapagkat sabihin lang po nyo ay gagaling na ako. Sa araw pong ito, let this be our prayer. Let this be our petition, that we may have an expectant faith, believing that God has a beautiful plan for us, that God loves us, that God will heal us in His time and in His manner. Amen. Tumayo na po tayong lahat. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ang buong puso sa Diyos nating Ama. Nang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay ng buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan pag-asa mga pusong tapat. Sama namin ay iyong hinggil.
galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig, mga kapwang kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sama namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kaibigan upang pagkakain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aba naming makapangyarihan tuning ang marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kayan sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagbabawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa iyo natin ngayong ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong digdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Apostolic Administrator, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging dapating kaming lahat na makasalot sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang bayan ng Diyos na Kanyang tinipon, sama-sama po natin papurihan ang ating Ama sa pamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa
Hining-hining namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kaibigan natin sa Kristo, ang dakilang manggagamot, ang magpapagaling sa ating mga karamdaman, mapapalad tayo ngayon na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan dugo ni Kristo hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.